Eto na po mga kaibigan, para sa inyong kaalaman, nagsalita na si Pangulong Marcos at military sinabihan na. Pakinggan po ninyo ito. Mahalaga po ito dahil siya yung Commander-in-Chief at higit sa lahat sa kabila po ng umiinit pang politika dito sa ating bansa. Keep up the good work, and we in the civilian government are completely behind you. Huwag kayong nalilinlang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Pare-pareho tayo. Ako, ganun lang kanilang isip. Pagka marami maingay na nangyayari, iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba yung makipag-away dyan? Trabaho ko ba makapagdebate dyan sa mga walang kwentang bagay? Hindi. Ang trabaho ko, pagandahin ang Pilipinas. Kayo naman, may mission din kayo. Kaya, huwag ninyo, pagka medyo naguguluhan kayo, isipin lang ninyo, alalahanin ninyo, what is my mission? What is my mission? Your mission is to defend the people and the Republic of the people of the Republic of the Philippines and the state of the Republic of the Philippines. Basta't maliwanag sa pag-iisip natin, we have the same mission. I do it from the civilian end, kayo sa military, police end. Pero pareho ang mission natin. Let's keep that mission clear in our mind. And kung nadidistract tayo, siyempre, maraming sigaw, maraming ingay. Pag nadidistract tayo, at sabi ko, paano na ito? Ay, madali yan sagot dyan. Ano ba mission ko? Yun ang tutuparin ko. Keep up the good work. Well done. Congratulations. Ayan, so, ayan, sa harap ng military po yan sinabi, ha? Yan po sa Quezon Province nang magpunta siya, kailan ba yan? Last Friday, sa harap ng mga military. Yan po sa isang kampo militar, yan nga po sa Quezon Province. Ayun, no? Malinaw yan. Okay? Sana hindi lang yan sa mga military sa Quezon Province. Dapat, kaya ko nga ito ginamit, kaya ko pinaparating sa inyo, dapat sa lahat ng kampo militar sa buong bansa. Yung mensaheng yan at sinasabing yan ng Pangulo, yan ang dapat masunod. Huwag kayong palinlang. Huwag pagamit sa mga nanggagamit na grupo para ma-impluensyahan o impluensyahan ang ating mga military. Yan po ay pagsunod na rin doon sa laging paulit-ulit na sinasabi ng Department of National Defense Secretary Teodoro, Chief of Staff General Browner, na non-partisan ng militar, huwag pagamit. Ito ay kasunod niya ng panawagan ilang ulit na, paulit-ulit na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na hanggang kailan ba kayo magpapagamit umano sa ating kasalukuyang gobyerno na kanyang laging pinagbibintangang adik or bangag. Yan po yung mabigat. Ngayon, ang sinasabi ng Commander-in-Chief, President Ferdinand R. Marcos Jr., huwag pagamit, huwag paninlang, mag-focus lang sa trabaho. Sabi niya, siya ganon. Ang trabaho ko bilang Pangulo, pangalagaan at ayusin ang ating bansa. Hindi rin siya nagpapaisturbo sa kung ano-ano dyan. Pero siyempre, yun, ganun siya. Pero ang military, ay dapat sumunod din sa ating saligang batas at sa chain of command at Commander-in-Chief. So, mahalaga po yung ganyang mga paalaala ng Pangulo bilang Commander-in-Chief dito sa isyong pampolitika sa ating bansa. Na alam naman natin, mayroong grupo na talagang kumukumbinsi, nananawagan sa sibilyan at sa military na sa kanilang interes na humiwalay na pahiwalayin sa ating kasalukuyang estado. Mabigat po yan. Mabigat na isyu yan. Kaya ito, ang layunin ko naman ang aking pagpapaliwanag tungkol sa isyong ito, paalaala mula sa Commander-in-Chief at Pangulo kung ano ang dapat gawin ng militar. Yung mga gunita, ng isang araw nagsalita na si General Browner, ang Chief of Staff, na sino mang sundalo na hahalo sa politika, mag-resign, mag-alis ng uniforme. Kasi pag naka-uniforme ka bilang isang sundalo, chain of command ang dapat sundin. Commander-in-Chief sa kasalukuyan ang dapat sundin. Ngayon, kung sasali kayo sa ingay ng politika, mag-resign daw. Tama yun. Kasi kung naka-uniforme ka at sasali ka sa ingay pang politika, ay yan ay isa hong pagtataksil sa sinumpaang tungkulin or paglabag sa paninindigan at military organization na magiging tapat sa Commander-in-Chief at chain of command. Yun po yan. So, ang atin naman dito, paalaala lang po. Okay?
Dahil until now, meron pong mga sektor, lalo na po yung mga retired military, na kumukumbinsi sa mga active militar. Abay, mabigat po yan. Kasi pagka ho ang military ay gumalaw, ay pwede kayong ma-court martial. Meron hong pananagutan yan sa Commander-in-Chief at sa sandatahang lakas at sa saligang batas. Yun po ang palaala. Kaya sana naman yung mga nanghihikayat para sa kailang interes, ang interes naman nila ay alam natin, maghawak ng kapangyarihan. Ilagay ang kanilang gustong maging Pangulo at ayaw sa kasalukuyang Pangulo. So kung kayo military magpapagamit dyan, nangyari na yan. Ang military nagamit noong 1986 laban sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Anong nangyari after noon? Ang mga military nagamit din noong 2001, noong matanggal si ERAP at inilagay si Gloria Macapagal Arroyo. Anong nangyari? At sa akin pong karanasan bilang political blogger at sa pagiging media natin sa matagal ng panahon, pag hindi sinuportahan, pag walang suporta ng galing sa majority ng Pilipino o mga sibilyan o mamamayan, kahit naman anong gawin ng military, wala rin mangyayari. At alam ng military yan, na pag sila lang, walang mangyayari. Kung yung mga gunita noong 1980s, under Cory administration, 7 na pag-aaklasyon, 7 na galaw, 7 ulit na gumalaw ang RAM ng mga panahon yon, military. Hindi nagtagumpay sila. Dahil nga walang component, walang suporta ang mamamayan. Dahil ang mga mamamayan noon pumabor kay Cory Aquino, hindi sa mga sundalo. Walang nangyari. Hindi nagtagumpay ang militar. Ganon po yan eh. Ang component ng militar at sibilyan, yan ang pagtatagumpay. Pero pag naghiwala yan, kahit mag-aklas ang military, kung walang component galing sa majority ng mga sibilyan, wala pong mangyayari. At pagka ho yan ginawa nila, court martial ang aabutin nila. May pananagutan yun. Nagsalita na po ang simbahang Katoliko, noong isang araw lang, hindi sila sasali sa anumang people power. Hindi sila sasama sa anumang pag-aklas laban sa gobyerno dahil hindi daw ho napapanahon at hindi kailangan. Yan ay galing sa simbahang Katolika na isa sa mga malaking relihiyon sa ating bansa. Ng isang araw, nag-press conference lang sila. Yan ang kanilang paniniwala at panindigan. So, paalala lang, tama yung sinabi ng Pangulo, huwag palinlang, huwag pagamit, maging tapat sa obligasyon at trabaho at sinumpang tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. Ayan, okay? Ano po ang inyong masasabi dyan? Sa paalaala at ating paniniwala kung ano ang obligasyon ng sandatahang lakas sa ating mamamayan at sa mga batas natin. Okay? Please like, share ng ating mga pinag-uusapan dito para makarating sa lahat. Pakipaliwanag nyo sa inyong mga employer, kayong mga Pilipino sa abroad, kung anong nangyari dito at kung anong ating sinasabi rito para maintindihan nila. Baka sila negatibong balita ang kanila natatanggap ang atin dito kung ano yung tunay na kaganapan sa ating bansa na ating dapat pinagmamalasakitan. Di ba? Ganun lang po yun.